Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nataranta na nga itong sikuting ng norte na ito nang makita ang mga EFP, mga general na nagmamarcha na nga patungo sa palasyo. Dito nga natin makikita na talagang kinabahan nga itong sikuting ng norte dahil hindi niya nga alam ang gagawin niya at hindi niya lubusan akalain na magagawa ito ng mga general at mga EFP. Ayon nga sa mga general ay hindi na dapat pang patagalin ang pamumuno ni Kuting ng Norte dahil ang kawawa ay ang bansang Pilipinas. Dito natin mapapatunayan na talagang wala ng kredibilidad at wala ng patutunguhan nga raw ang bansa natin kung patuloy pa rin na si Kuting ang namumuno dahil lumulubog na sa utang ang bansang Pilipinas, ngunit wala naman itong napupuntahan ng mga proyekto or wala man lang natutulungan si Kuting ng Norte at ang kanyang grupo sa bansang Pilipinas. Wal mga kaibigan, ito nga ang nakakalungkot na katotohanan na kahit pag-aralan natin ng mabusisi ay wala talagang maipakita na ginawa si Kuting ng Norte na ito na kahit isang proyekto. Ang nakakalungkot dito ay trilyon ang budget na sinasabi nilang naggastos, ngunit wala ni isang resibo. Wal mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sila 40 million. So sabi ko, gusto nyo 10 million na lang. Di 10 million, marami pa rin yun. No? So, maraming grupo ang gustong mag-affiliate sa FGF. FGF, ibang grupo, sasama sa FGF. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Ang sistema natin, automatic. Hoy, quiet! Ang nagbablog, lamingay. Sorry. Rio! Ang nakakainis dito, pagka magbablog, sasabayan ka eh. Nawala na ako. Yung sistema natin, kaysa kalkalin natin yung grupo, existing yung grupo, para hindi mabastos yung grupo. Kung ano man yung grupo, yun na yun. And then, sasanib puwersa lang sa FGF. Yung commander nila, yung pinaka-pinuno nila, automatic. Depende sa dami ng grupo, kundi 3-star, 4-star. Pero pagka talaga sobrang dami ng grupo, baka maging 5-star pa yon. So, magkakaalaman tayo. Kasi yung ranking namin, meron 4-star tayo. Tapos meron pang yung silver na rank na 4-star. Meron tayong gold na 4-star. And then meron tayong 5-star na silver. Meron tayong gold na 5-star. So, wala pa namang gera, wala pa namang gulo-gulo. So, we maintain kung ano yung standard na 4-star. It's a silver and it's a gold, no? So, kung kayo... Ay, Rio! Ay, nako. Rio! Sandali lang, ha? Han, yung aso nga. Yung ano nga nawala na ako. So, ang ano doon, kung mapaparami ang FGF, mas maganda kasi masanda tayo sa internal and external conflict. So whether ang kalaban galing sa labas ng Pilipinas o sa loob ng Pilipinas, ang kalaban nga masakit kapwa Pilipino, mga politiko, no? Masakit masyado ang ano. Pero ganun talaga eh. So, kung external forces ang kalaban ay may atake sa atin, may mananakop, hindi pwede yon. So, dedepensa natin yung pamilya natin. So, ang ano doon, ang gagawin natin, pagka naman ang kalaban ay internal, yan, mga droga, komunista, no? Anyone trying to destroy the Constitution, anyone
stealing from the budget, from the National Treasury, yung ninanakawan tayo, mga abusong politiko, kalaban natin yan. So, korupsyon, tatanggalin natin yon. So, ang kagandahan, dumadami tayo. Marami tayo. Nakakatuwa eh. Dumadami talaga tayo. At talagang galit na galit ang mga kababayan natin ang nakakausap namin. So, yun. We stay together. We stay together. We fight for each other. We defend each other. So, walang iwanan. Yun yung ano doon. So, pagka merong isa sa atin na FGF member, ang tinarantado nitong mga walang yang politiko nato, abutin nyo lang sa amin at babanatan natin. Kung kinakailangan mag-declare tayo ng isang malawakan na people's revolution, gagawin natin. Sinong lalaban? Dami natin eh. So yun yung dun lumilitaw ngayon, kaya marami na sumasanib. Kasi yung sovereign will ng tao, pwedeng ipatupad, pwedeng masunod. Kaya kahit sino pa kayo sa politika, sino pa kayo, nagdedelikado na kayo. Bilang na nga araw nyo eh. No? Bilang na kayong araw nyo. May marami pa akong gusto sabihin eh. So pangalawa na panggalingan ng hudyat. Nakalimutan ko. Maingay kasi. Yung pangalawa na panggagalingan ng hudyat ay pagka may nangyari na hindi tama. Kunyari, may nagra-rally. May INC rally. O kaya may rally ng mga tao, kababayan natin. Regardless kung ano yung side nila. Pagka tinarantado at binanatan, hindi tama na yon. People are just expressing their rights, their freedom of expression. Now that we are here, FGF, kung walang ginagawa ang AFP at saka PNP, sinabi ko sa inyo, you are facing the threat or the challenge of obsolescence na walang tiwala na tao, mawala kayo sa pananaw ng tao. Walang asahan. Na-experience namin yan noong 1980s, no? 1986. 83 to 86. Nang wala na ang abuso na noon, maraming mga ganap-ganap noon, ang mga tao kumiling sa NPA. Doon naniniwala, wala na AP tsaka PNP. Abusado. Yun yung dating. Kaya pumasok yung RAM para mabago. Wala nga yung RAM. Wala. Kaya nga sinasabi ko, AFP, PNP, sa tagal-tagal ninyo na mag-isip ng tama, sa tagal-tagal ng mga commander ninyo na mag-isip ng tama at pumapayag pa kayong gamitin kayo sa masama at para ipagpatibay ang ginagawa ng administrasyon na pagnanakaw, ay hindi kayo kumikilos, nawawala yung tiwala ng taong bayan sa inyo. In a meeting, sinabi ko nga, bakit ba kayo anong-ano sa AFP tsaka sa PNP na manguna? Hindi naman manguna. Nasabi nga nila, we are apolitical. We will uphold the Constitution. We are not loyal to the President, but we are loyal to the government. Walang yan. Kung kumilos kasi kayo noon, AFP, PNP, at di kayo nagpagamit kay Tambaluslos o kung kanino man, hindi nawala yung ginto. Nang usapan nyo, nasaan yung pinagbilan ng ginto? Ilan pa yung natitirang ginto? Hindi nawala yung PhilHealth na 60 billion. Naharang na Supreme Court, 90 billion yung transfer, naharang yung 30, yung 29.9 billion, 60 billion na ilipat na. Ang Pilipino, mabagal magreklamo eh. Ayun, nailipat yung 60. Ngayon, pinababalik ng Supreme Court. Ang tanong, nasa na? Hindi pa binabalik. So bakit kinakailang umutang para bayaran yung 60 billion na yun, ibabalik sa PhilHealth? Tapos zero budget pa ang PhilHealth ngayon. Tapos yung budget natin,
4.5 trillion lang dapat ang kinikita talaga natin, 4.5 trillion plus minus. Tapos ang budget natin yun, 6.375 trillion for 2025. Ano ba kayo? Hindi ba kayo mga bopol kayo sa mathematics? Alam nyo nang may utang. Alam nyo nang nagdedelikado buong mundo. Nagkakaroon ng krisis sa buong mundo. And here you are, babanatan nyo ng 6.375 budget na kung pinirmahan, kung ano yung binito, wala pang kakwenta-kwenta, tapos zero budget pa rin ng PhilHealth, tapos kayo, nandun pa rin yung mga ayuda nyo. Mga animal kayong magnanakaw kayo. Kaya galit sa inyo taong bayan eh. Di bale, matatapos din kayo. Delikado na kayo, delikado kayo. Sasampalin namin kayo sa luneta. Tutusok-tusukin namin kayo. Ha? Kayong mga congressman na sobrang abuso, delikado na kayo. Kahit sagutin nyo ako, pagbintangan nyo pa ako ng kung ano-ano, siraan nyo ako, wala na. Wala nang magagawa yon. Napakarami ng Pilipino ang galit na galit sa inyo. Na, mamay kayo. Mamamatay kayo sa sampal. Mamamatay kayo ng habang buhay na hindi man kayo patayin sa death penalty, no? Sa pagnanakaw niyong ginawa. Sa paglapastangan ninyo sa konstitusyon ng taong bayan. Sa pag-api ninyo mga kababayan. Mamamatay kayo sa hirap. Sa sobrang hirap. Imagine yung for life kang pahirapan. Ay, naku, kayo lahat, congressman, yari kayo. Patay kayo. No? Galit kami. Galit ang taong bayan. Tagapagsalita lang ako, isa lang ako. Kung 40 milyones kami sa FGF, madagdagan pa yan. 119 million Pilipinos, madagdagan yan. 40 million kunwari, kami, isa lang ako, boses lang ako, si Metran, isa lang yan. Marami talagang galit na galit. So, kung mayroong mangyari na hindi tama sa mga rally at ginamit ang armed forces at PNP sa hindi tama at nagpagamit kayo, tatayo ang FGF. Na? Kung gusto nyo magpatayan tayo, mag-awayan tayo, go ahead, magpatayan tayo. Hindi pwedeng umiral ang mali. Hindi pwede. Period. Hindi pwede. Walang diskusyon. Taong bayan ang masusunod. Abla-abla kayo. Kayo na nga nagdakaw. Kayo pa yung maraming cheche boreche. Kayo pa yung may katwiran. Maggago. Mga animal kayo. Kayong mga Pilipino naman, na tahimik. Kayong mga Pilipino na takot na takot. Duwag na duwag. Kaya nagkakaganyan ng bansa natin. Kasi inayaan nyo eh. Ngayon, nagsalita kami, nag-ingay kami. Ayan, dumami kami. Dumami kami. Kung gusto nyo, doon kayo sa kabila. Sa kabilang bakod. Doon kayo. You fight for your bangag na presidente. You fight for the drug pushers, drug addicts. You fight for the communists. You fight for the plunderer. Para magkaalaman na tayo. Abante kami, abante Pilipinas. Iiwanan namin yung mga tarantado. Ibabaon namin. Sa limot. Ibabaon namin sa limot. Yun ako. Kayo pa galit? Kayo pa may katwiran? Binibira ninyo yung nagrereklamo, yung gustong ituwid ang Pilipinas, titirahin ninyo. Samantalang yung mga nagnanakaw, hayop kayo, pati kayo mga vlogger, mga troll, lahat kayo. Kung kinakailangan kayo silaban, sisilaban namin kayo. Kung kinakailangan madama yung pamilya nyo, idadamay namin yung pamilya nyo. Magpakita kayo ngayon. Lumabas kayo, lahat kayo, para ma-screenshot namin kayo. Para matanda namin mga pangalan nyo. Hindi pwede yung ganyan na ang Pilipinas nalulubog lalo sa kumunoy dahil sa iilan lang na mga kababayan natin. Kaya kayo mga kababayan, it's up to you. It's up to you. The time has come for you to stand up. To stand up and be recognized. Kung ano yung gusto nyo mangyari. Sumama kayo sa amin.
Ngayon, kung ayaw niya sumama, okay lang. Sport lang kami. Ayaw niya sumama, di wag. Gusto nyo, hatiin natin Pilipinas. Party natin. Republic of Bangag. Republic of yung mga matitinong Pilipino. Gusto nyo, hatiin na lang natin para walang patayan. O gusto nyo, winner take all. Magpatayan tayo. Kala ninyo. Ayan nyo. Ang daming hirap na Pilipino. Tangin, nanakawin nyo lang yung pera. Ha? Ninanakaw niya yung kinabukasan ng kababayan natin. Hindi pa sinisilang. Bauna sa utang. Walang kinabukasan yung mga susunod na henerasyon ng Pilipino. Adik eh. Adik yung magulang eh. Pusher. Adik. Sindikatong adik. Magnanakaw. Kurap. Mga walang kwentang politiko. Mga bobo. Inutil. Walang alam. Tatakbo-takbo kayo ng maging politiko. Wala naman kayo alam. Mga bobo. Panay sarili nyo, bulsa, pamilya nyo, ang inisip nyo. Kaya galit kami. Galit ang mga kababayan natin. Well, anyway, ang pangako ko hanggang Enero na lang kayo. Promise yun. Hanggang Enero na lang kayo. Patayin nyo ako, sige. That triggers a revolution. Patayin nyo ako, okay lang. Gusto ko nga eh. Patayin nyo na ako para matapos to. Kasi ang instructions ko sa lahat ng commander namin, pag kami nangyari sa amin ni Metran, upakan nyo. Wala kayo itira. Upakan nyo. At huwag kayong magpapakita ng awa. Hayop kayo. Kala ninyo kung kayo na nga mali, kayo pa yung may katwiran, kayo pa yung gagawin ng konstitusyon. Tado, linya namin yun eh. Gusto namin implement yung konstitusyon na gusto namin. Linya namin yun. Kayo na nga nagnakaw, kayo pa yung mayabang. Kayo na nga yung sasabutahin ng eleksyon. Kayo pa yung nasa tama. Kayo na nga yung ang laki ng kasalanan ninyo sa taong bayan. Kayo pa yung gagamit ng armed forces at ng PNP. Kayo mga nasa AFP at PNP, mag-isip na kayo. Mag-isip na kayo. Lilitaw na. Maglitawan na tayo ng baraha. Kami, matagal na nakalitaw yung baraha namin eh. Okay, yung pangatlo, yun nga. Hudyat, ako mismo magbigay ng hudyat. So, tatlo yun. No. Isa, kung may sinaktan sa atin, sa grupo natin. Pangalawa, kung may sinaktan sa mga nagrarally, kahit sino man, kung may sinaktan. No? Pangatlo, pagka nagbigay ako ng hudyat. Okay maliwanag. So, ngayon, merong tanong. Anong gagawin natin? FGF, anong gagawin natin sa rally ng INC? Madami man daw ang rally ng INC. Ano bang ang iniisip ng INC? Sorry Ano iniisip nyo? Sabi nila, peace and unity rally. Bawal magsabi ng BBM resign. Hindi ako pupunta. Hindi na ako pupunta. Yung mga FGF na INC, bahala kayo, pumunta kayo kung gusto nyo. Pero ako mismo, as a person, hindi ako pupunta dyan sa INC rally. Merong limitasyon Bawal Bawal magsabi ng BBM resign. Bawal magsabi ng politika. Bawal kung ano-ano. Ba't may bawal? Yun nga yung freedom of expression Kung gusto ko sabihin, BBM, bangag. Bangag ka, gago ka. Mag-pair political drug test ka, tapos na tayo doon. Ang sa akin, gusto ko sigaw BBM, terminated ka na. Yun yung sisigaw ko. Pero kung dahil sa respeto sa inyo, sige, mag-rally kayo. At kung yung rally ninyo, dumami ang tao, abay, good, happy, palakpak ako. Pero bawal nga sa inyo yung politika, anong gagawin nyo? Hindi nyo pagre-resign si BBM? Ano yan? Rally ng Peace and unity. Okay ako kung peaceful transition. Okay ako. Okay ako pagka unity of the Filipino people. Towards what? Towards a better Philippines. Yun naman yung FGF Unity against corruption. Unity against drugs. Unity against communism. Yun yung tatlong issue. Yung ikapat, unity against the bastardization
of our Constitution. Unity against the abuse of power, betrayal of public trust ng mga politiko natin. Yun yung mga issue ko. Ngayon kung bawal, ba't ako sasali dyan? Bawal, pero nire-respeto ko kayo. Kaya hindi ako sasali. Kasi pagka nandun ako, masigaw ako, parang binastos ko kayo. Sige, you go on ahead with the rally. Peace and unity rally. Anyway, there are so many question marks. Baka mamaya, sa dami ng inimbita ninyo, sumali dyan, and then bigla kayo, BBM. Ay, ayoko ng ganun. Baka mamaya, biglang may sumingit dyan, at biglang sabihin, ng gulo. Baka mamaya, sabihin pa, kami manggulo. Hindi kami manggugulo. Matutulog kami. Ako, matutulog. Matutulog ako. Lenchak. Magrally kayo. Peace and unity, gusto nyo eh. Panaginip yun. Paano magbabate ang unity? Paano magbabate ang Bongbong at saka Inday Sara? Magpapatayan na nga yan eh. Ano, para hindi magamit yung armed forces at PNP, para hindi magkaloko-loko, madamay ang taong bayan. Tapos na tayo doon. Hindi yun ang power ng taong bayan. Ang power ng taong bayan ay sesantihin ang presidente at pumasok yung next in line. Yung spare tire. Sang-ayon sa konstitusyon natin. Yun yung power natin. Ang power natin ay kung ano ang gusto nating mangyari. Hindi, peace and unity. Ano yun? Kaya nga, sorry po. No, sorry. Gusto ko sumuporta sa inyo eh. Pero ipagdadasal ko kayo na sana walang mangyaring gulo. Sana hindi kayo magamit na kung saan. Sana hindi yan kleng-kleng bang-bang na Malacanang. Sana hindi yan na imbento ng palusot ng ekwek. Kung sino yan. Baka mamaya, dumami kayo dyan. O sige, tapos nun, ano? Baka mamaya, biglang dumating yung military. O, tapos nun, magkakasundo na pala kayo. O, genuine ba yun? Ayoko kung kunyaring meron kayong kasunduan, ewan ko kung meron kayong kasunduan, ayoko na ang lalabas dyan, kawawa na naman ang taong bayan. Kung ang pinag-uusapan dito, survival, no? It's not the survival of a few people. Not the survival of the armed forces as an institution or the PNP. Not the survival of the church. Not the survival of the leaders involved. Not the survival of a particular name. No? But it is the survival paramount. The survival of the Filipino people. The nation. The future of the country. The future generations of Filipinos. Yun yung paramount. Yun yung non-negotiable. Kung kayo, nagnenegosasyon kayo kung ano yung gagawin, na ang inisip ninyo ay ang pop in behalf of the Filipino people, ay mali na yun. Sa tingin ko, ako lang naman yun eh. Quiet. Ako lang naman yun eh. So, pinaka-safe dyan, para may respeto, huwag akong dumamay. Para may respeto sa mga FGF na members ng iglesia or naniniwala dyan, you go ahead. You join the rally. Kami, yung bulk of the FGF will just support peaceful conduct of the rally at magmamasid-masid kami na sana at magdadasal na sana walang predetermined outcome ang rally na yan. Kasi nationwide, tas may usap-usap ng pera, may usap-usap ng siraan pa.
may usap-usap ng junta. Kaya nga, mahirap intindihin, maraming given. Kaya, as a commander, I'd like to sit down, a hunter, sit down, scan, and then see what's given. Mahirap mamaril lang di mo nakikita yung target. May ingay, may ugong, pero hindi mo alam kung nasaan galing. Upo ka muna, observe. Yon ang FGF. Yan ang sabi ko sa mga commander sa Mindanao, Luzon, Visayas. Yan ang instruction sa atin mga commander sa affiliate groups. Observe. Observe. Kung sakasakaling lumitaw yung play, yung endgame, de malinaw. Kung sakasakali may lumitaw na sitwasyon na hindi inaasahan, pero pabor sa inaasam-asam nating lahat mga Pilipino, suportahan. Pero kung kunyaring hindi nararapat at sagabal sa kagustuhan ng mga Pilipino, nandyan ang FGF. 40 million. Mandagdagan pa yan eh. Kasi nag-iisip ang FGF eh. Hindi kami nagpapagamit, hindi kami magpapagamit. Kami ang magdedesisyon kung ano ang gusto naming mangyari. May mga kababayan tayo, may mga grupo na gustong kumilos. Di kumilos kayo. Basta sa akin, ang pananaw ko, gusto kong panoorin eh. Huwag niyong ikakabit ang pangalan namin dyan kung gusto niyong merong outcome na pabor sa inyo. Okay? Maliwanag? Huwag niyong ikakabit yung pangalan namin dyan, yung organisasyon namin, kung ang outcome ay papabor sa inyo, sa agenda nyo. Kami, ang agenda namin, gusto namin, align sa agenda ninyo. Pero, kami magde-decide with our 40 million if we will commit the 40 million. Sa totoo lang, I will only commit 1 million and have everyone on standby. Ang pinaka-the best dyan niya yung mga armado, standby lang. Wala magdadala ng armas. Standby lang. Ngayon, kung kunyaring marami ang rally na yan, hindi naman tayo naghahabol ng Hindi tayo naghahabol ng tawag dito, prestige, ng relevance. Hindi. We are confident with our numbers. We are confident with our intent. Gusto natin maganda Pilipinas. Ang gusto natin yung maganda ang buhay ng bawat Pilipino. Yun ang gusto natin. Gusto natin mawala yung korupsyon. Gusto natin mawala yung mga tarantadong politiko na yan. Gusto natin mabago yung sistema. Hindi yung tatabasin mo lang yung puno, tapos nun, ayan na naman tayo, nagpalit lang kunyari ng pinuno, bago gano'n na naman, walang continuity. Namo, si Duterte magaling, pero na napalitan, bang hanggang pumalit, ay, patay na ang kamada. Patay na, wala na. Ito tayo ngayon, lahat tayo gusto mag-rally. So, it has to change. Real change. Real, lasting, genuine change. Baguhin natin. Comelec, good luck. Pagka-revolutionary government, Comelec. Human rights, good luck. Senate, Congress, good luck. Wala kayo lahat. Lahat kayo mga politiko. Huliin namin kayo. We will put you under arrest. Gawin nyo sa akin yun. You put me under arrest, okay lang. Ang daming 40 million yung kakampi sa akin eh. Magtakutan tayo. 40 million yung kasama namin eh. O madagdagan pa yan, sali na kayo, gusto nyo. Because alam namin yung pinaglalaban namin. Alam namin yung pinaglalaban namin, katotohanan, katwiran, katarungan, kinabukasan. Yun eh, kinabukasan ng Pilipinas ang tinataya namin. Kaya kung titignan niyo sa mga grupo namin, marami ng senior, matatanda na. Pero okay lang sila. Yan.
Shout out kay Commander Aguilar. Mauro Aguilar, mabuhay ka, magaling ka. Napanood ko kayo yung live ninyo ni Commander Bukay kagabi. Napanood ko. Mabuhay ka, Commander Mauro. Nararapat lang yung ranko para sa iyo. At I hope na ma-organize pa yung grupo because iba yung agilang manlalaban, no? 10, 12 million, very modest, 8 million pa. Very modest. So, mabuhay ka, Commander Mauro. At bago tayo mamatay, knock on wood, bago tayo mamatay, kasama natin yung mga Muslim brothers natin. No? Sila Chairman Nur, sila doktor, sila general, pati isang general. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Pero bago tayo mawala lahat, may mga bata-bata pa tayo mga commander ngayon na sa ibang grupo. Sa grupo ng Eagle, sa grupo ng Guerrero. No? Sa grupo ng Ekek. Yun. Sa norte yun eh. Ayoko na sabihin yung baka ligawan ni BBM eh. Isa lang ang sinisigaw natin, magbagong Pilipinas. Kaya bago tayo mamatay, may iba sa atin, 80 na eh. Meron yung 83 eh. No? May 83. Mista ko yun na 83. Merong 83. Si Mami, 83. You know, ang promise ko, bago tayo mawala lahat dito, mabago natin ang Pilipinas. Whichever way it will happen, however it will unfold, wala dito bida-bida. Wala tayo. Lahat tayo bida. Pilipinas, lahat tayo bida. Walang grupo. Yung FGF, ano lang yan? Yan lang yung umbrella na mag-unite ng lahat ba? No? Hindi tayo kailangan magsapawan. We have one objective. That's why, sabi ko nga lahat ng differences itapon natin eh. We only have one objective. We should pursue only one objective. Discard kung ano man yung pinag-aawayan. Kagaya niya sa mga kapatid natin na MNLF, MILF. Pwede ba? Kalimutan na muna yung away. Wala, away-away. Mamanahin lahat ng apon nyo yan eh. Ng kalaban ninyo eh. Pwede ba tumayo muna tayo? Ayusin natin Pilipinas. AFP, pwede ba? Wala na yung mga banat ninyong apolitical. We will defend the Constitution. We will uphold the Constitution.